Una sa ating mga balita, mananatiling prioridad ng Administrasyong Aquino ang pagkakaroon ng inclusive growth alinsunod sa Philippine Development Plan. Ayon kay PCOO Secretary Sunny Coloma, mas mainam na pagtuunan ng pansin ang pagpapatupad ng mga reforma at pagbabago sa bansa sa halip na atupagin ang mga isyung may kinalaman sa politika, kabilang na ang charter change. Bukod dito, sinabi pa ni Coloma na isusulong ng palasyo ang 26 na priority bills, kabilang na dito ang 2015 proposed national budget at Bangsamoro Basic Law. Nanindigan ng Malacanang na mas pagtutuunan pa rin ng pansin ni Pangulong Aquino ang pagtamo ng inclusive growth sa halip na bigyang atensyon ang isinusulong na economic at political charter change. Ayon sa palasyo, nananatiling prioridad ng pamahalaan ang economic development at ang mga saklaw ng Philippine Development Plan. Ang mahalaga sa Pangulo ay ang pag-alam ng saloobin ng mga mamamayan kung paano masisiguro na ang transformasyon at reformang nasimulan na ay makukumpleto at maging permanente. Ipinahayag ng Pangulo noong nakaraang SONA. Ito ang resulta ng reforma at ito ang ipinaglalaban natin at patuloy pang ipinaglalaban. Hindi ang pagpapanatili ng nakasanayan, kundi ang pagbabago ng sistema para makinabang ang lahat. Ang pagtataguyod ng mabuting pamahala, good governance, ay mahalagang bahagi ng prosesong ito. Ayon pa kay Coloma, malaking bahagi ng pagbabagong natamo ay ang ipinatutupad na mabuting pamamahala o good governance ng gobyerno. Samantala, hindi naman anya magpapaapekto ang pamahalaan sa mga ibinabato ng kritiko at sa halip ay patuloy na ipatutupad ang social contract ng Pangulo sa mga Pilipino. Para yatang nagsabi yung mga pahayag. Ang una natin tinutukoy yung pagpapahayag ng mga opinyon. Ang pangalawa ay yung tungkol sa pananalig ng Pangulo at ng administrasyon na makatuwiran ang ating mga mamamayan, hindi naman basta-basta nagpapadala sa daloy ng opinyon. At dahil dyan, hindi po kami natitinag, hindi kami naliligalig, hindi kami nag-aalala, dahil may kumpiyansa po kami at pagtiwala sa pagiging makatuwiran ng ating mga mamamayan na kinikilala nila kung ano ang totoo at kung ano ang tama. Dagdag pa ng kalihim, mas bibigyang prioridad ng palasyo ang pagsusulong sa Kamara ng 26 na priority bills. Malaking bahagi ng mga measures na yon ay patungkol sa economic development. Kaya kung yung mga iniisip din nila mga reforma ay naka-align doon, siguro masasabi naman natin na nakakatugma din ng direksyon. Tutukuyin na lang kung anong partikular na pamaraan ang dapat na tahakin para mas epektibong maganap yung nais nilang matamong mga layunin in the field of economic development. Para sa Telebisyon ng Bayan, Haji Kaaminyo.